Ikinilampag ng transport group na Piston ang pamahalaan na ipatigil rin ang pagpapatupad ng no contact apprehension policy. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban muna ang pagsisimula ng EDSA Rehabilitation Program. Ayon sa transport operators, malaki ang epekto ng NCAP sa kanilang kita. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Idinaan sa noise barrage ng transport group na Piston ang panawagang itigil ang pagpapatupad ng MMDA ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa grupo, pasakit ang pulisya na hahati pa kalaunan sa kanilang kinikita kada araw. At tingnan niyo po yung bike lane. Magbababa po yung jeepney driver dyan, taxi driver dyan. Ayun po yung camera, NCAP. Pagka nagbaba po kami ron, magkukos po kami ng obstruction kasi hindi kami pwede magbaba sa gilid dahil sa backlane. Sa no contact apprehension, ang anumang violation ng mga motorista ay nakabase na sa makakapture ng mga CCTV. At ang masakit po ron, sir, hindi po kami pinapadala notice of violation. Iniipon po nila yan para pagsapit po ng rehistro. Doon po nila ibibigay po yan, pera. Pera sa camera po talaga. Muling ipinatupad ng MMDA noong May 26 ang NCAP sa bisa ng paglift ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o yung TRO kasabay ng pag-arangkada ng EDSA Rebuilding Program. Pero pinaantala muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EDSA Rehab kaya't hiling ng grupo. Sana po itigil muna po yan. Mula May 26 hanggang nitong June 2, pumalo na sa higit 6,000 ang naitalang traffic violations sa NCAP. Kung si Senador J.V. Ejercito ang tatanungin, bagamat suportado niya ang pagpapatupad ng NCAP, marapat anyang tiyakin ng concerned agencies na maayos ang road markings at may sapat na trial period. Pahayag ng MMDA, nirerespeto nilang saloobin ng iba't ibang grupo ukol sa mga umiiral na polisiya at susuriin ang mga ito para mabigyan ng akmang solusyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.